Hi! Hello mga kaibigan, kamusta na po kayo, no? Kamusta, no? So, yan po yung ating main topic. Siyempre, meron po tayong iba-ibang topic, no? Pag-uusapan din po natin yung statement, bagong statement ni Inday Lustay, no? So, madami po tayong topic. So, gagawin ko muna ngayon ay mag-share lang po muna ako share lang po muna ako sa aking mga group, no? Share lang ako. Kayo din po, no? Baka gusto niyo pong i-share yung ating live, baka share na rin po sa ating mga group, no? Okay. Share lang tayo sa ating group para naman may makapanood din. Para may makapanood din, no? Sa ating live. Share po natin sa ating newsfeed. Yan. Yan, share tayo. Tapos, share na rin natin sa mga iba-ibang groups. Yan, ito. Share. Isa pa. Share na rin natin dito. Share na rin natin dito. Yan. Tapos, isa pa. Share na rin natin sa Telegram. Okay, yan. Share sa Telegram. Tapos, share na rin natin sa GC. Ito. Yan, GC. Yan, okay. So, okay na po. Nakapag-share na po ako, no? Kayo baka gusto nyong i-share din, no? Sa inyong mga newsfeed, GC, or kung saan man niyo gusto i-share, no? Yan, so, start po tayo sa ating live. Yan, start na tayo. Okay. Ito ka muna. Yan, dyan ka muna. Yan, okay. So, kumain na po ba kayo mga kaibigan? No? 8:22 na po. So, nag-dinner na po ba kayo? No? So, after dinner, sabi ko para may iba naman yung iniinom ko. No? You know, hindi naman siya kape. No? So, iba naman po yung aking iniinom. Hindi naman siya kape, kundi chocolate. Mainit pa. So, mamaya-maya na lang. Mainit pa. Napapaso ako. So, start na po tayo sa ating live. Yan. So, eto nga po mga kaibigan, no? Atong live po natin ay, yung pamagat po natin ay, bakit nga ba? Bakit nga po ba, no? Takot itong mga DDS na katulad ni na Ivy, siyempre unang-una mo si Sarah, no? Si Sarah. Tapos si Amy, pati si Guanzon na rin, no? Si Cheese, si Toby, si Duke. Bakit takot po sila kay Speaker Martin Romualdez? Sa tingin niyo bakit sila takot mga kaibigan, no? Bakit po sila takot, no? Paki-ano nga po ninyo, paki-comment nga po ninyo, bakit po sila takot, no? Yan. Dami ditong mga naka-hide doon na comment. Yan, hindi natin mabasa, naka-hide, no? Hina-hide po ni YouTube.
baka naman ang inyong komento ay pangit, no? Kaya baka may mga mura or baka pangit yung wordings kaya hina-hide ni YouTube, no? So, hindi talaga yan hahayaan ni YouTube na lumabas dyan kasi meron po tayong community guidelines, no? Na kailangan maging respectful sa inyong mga komentaryo, no? So, yan po, hina-hide po yan ni YouTube. Zenia Andres. Hello, Zenia Andres, no? Salamat. Yan. Salamat sa pag-drop by. Okay. Tapos, mga naka-hide. Yan. Okay. So, unang-una muna mga kaibigan, no? Ano muna natin ito? Ito pong, bago po tayo mapunta dyan, okay? Speaker Martin Romualdez. And guys, so, tingnan nyo, lagay sa ano ko. O yan, o. For President 2028. So mga kaibigan, kahit hindi pa po nagdideklara si Speaker Martin Romualdez na tatakbo sa 2028, ikinakampanya ko na po siya. Mauuna na po ako na ikampanya si Speaker Martin Romualdez. Kahit hindi pa po siya nagsabi na siya itatakbo, no? Or kahit, hindi ko alam kung meron siyang intent, no, na tumakbo. Pero ikinakampanya ko na siya. Ngayon pa lang. Ana, hello Admin Rich. Hello din sa iyo, Ana. No, salamat. Emily Haga, hello ma'am, sorry. Replay only, watching from Japan. Hello, yan. Hello po sa inyo, no? Shout out po sa inyo dyan, no? Sa Japan. Yan. Sabi naman ni Ana for SMR. Yes po, for SMR. And sabi naman ni Julito Calderon, ha ha ha, oo, mananalo yan sa walang ganyanan. Wala po sa hinagap man lang ng Marcos administration ang pandaraya, no? So hindi po gano'n, no? So marangal po ang Marcos administration. Yan po ang tandaan ninyo, no? Ang ating Pangulo, si Speaker Martin Romualdez, ay mga taong mararangal at may mga prinsipyo sa buhay. Hindi sila katulad nung nakaraan na bastos, palamura, lahat-lahat na, no? So, bago tayo magpunta dyan mga kaibigan, no? Yan, basahin muna natin. For President 2028. Nawala yung ano, yung nasa bandang itaas, no? Yung Martin Romualdez, no? Nawala. Bandang itaas yun, no? So, eto mga kaibigan. Eto. Bago tayo magpunta sa ating pinaka-topic. Eto muna. Kasi viral mga kaibigan. Ito, no? Talagang nag-iyakan. Alam niyo ba mga kaibigan, nag-iyakan po ang mga DDS at sila po ay stress sa kanilang buhay. Alam niyo ba mga kaibigan, may nabalitaan pa ako Ito sinabi lang naman ng kaibigan ko sa GC. Meron daw isang DDS sa sobrang stress ay gusto daw magtigil ng kanyang buhay. Sabi ko, ha? Ano parang kwento style. Para sa inyong leader na sinasamba ay kaya niyong kitlin ang inyong buhay dahil lang na-stress kayo diyan sa post ni Vice Ganda. Grabe naman yan. Life is beautiful. Life is wonderful. It's God's gift to mankind. So dapat ay gamitin natin ito sa tama at nasa maayos. Huwag sa mga pangit na bagay, no? So, ito po mga kaibigan, ang video, papakita ko sa inyo yung video na nagpa-stress at super nagpa-depress sa mga DDS. Dahil po sa video na ito ni Vice Ganda, depress po at stress ang mga DDS.
At dahil po dito sa video na to, sila po ay nag-unfollow. Nag-unfollow po sila kay Vice Ganda. At alam niyo ba mga kaibigan, ipinagmalaki nila na sila ay nag-unfollow. At nabawasan daw si Vice Ganda ng 1,000,000. Guys, so ngayon, nagkaroon na ng substance yung aking sinasabi na 1 million lang ang mga DDS. Remember yung palagi kong sinasabi sa inyo sa aking mga vlogs, kinikwenta-kwenta ko pa nga kinikwenta ko. Diba? 1 million lang ang mga DDS. Yun lang ang kanilang numbers. So ngayon, sinasabi ng mga DDS na nagmamalaki na ang dami daw nag-unfollow kay Vice Ganda, 1,000,000 lang, 1,000,000 daw. So 1,000,000 lang pala talaga kayo. Tama pala talaga. Tama pala talaga yung aking vlog na kayo ay 1,000,000 lang. Kakaawa. Kaawa-awa. So ito ha, ito po yung pinagpuputok ng butsi. Stress na stress at na-depress ang mga DDS dahil po dito. Panoorin mo. Right now from Manila to West Philippine Sea via jets. Nothing beats a jet ski holiday. Right now from Manila to West Philippine Sea via jet ski. Get unlimited water bonding from Chinese vessels and free trip to The Hague by the ICC. Promo applies to DDS only. Big allowance and BBMs are back and prohibited. Hindi. Ay, sandali, nakaano pala. Meron palang nakaano. Nothing beats a jet ski holiday. Right now from Manila to West Philippine Sea via jet ski. Get unlimited water bonding from Chinese vessels and free trip to The Hague by the ICC. Promo applies to DDS only. Big allowance and BBMs are back and prohibited. Ayun po, no? Nothing beats a jet ski holiday. Yan. Right now, from Manila to the West Philippine Sea. Via jet ski. Get unlimited water bombing from Chinese vessels and free trip to The Hague by the ICC. Promo applies to DDS only. Pink allowance and BBMs are prohibited, are banned and prohibited. Huwag niyo akong subukan, mga kayo, no? So yan po, no? Yan mga kaibigan, ang video na nagpa-stress. Stress na stress mga kaibigan. Yung mga DDS at sila po ay nag-iiyakan. At sila po mga kaibigan ay kanya-kanyang post, stress na stress sila at depressed na depressed at nag-iiyakan. At ang resulta, mag-cancel. So sabi po nila, i-cancel natin lahat ng mga produkto na itong pinopromote itong si Vice Ganda, i-cancel natin lahat yan. Sabi po nila, nanawagan po sila, cancel nila lahat ng mga produkto na pinopromote Vice Ganda. Ang kaso, may pambili ba kayo? Pagkakalam ko yung mga pinopromote ni Vice Ganda, mga produktong mamahalin yun. May pambili ba kayo nun? Baka naman, hindi naman talaga kayo bumibili nun. Afford nyo ba? Sa tingin ko, hindi nyo afford. Kasi kaya nga nagkukumahog kayo sa kakapilit nyo sa Pangulo namin na maglabas ng 20 pesos na bigas. Kayo naman ang dahilan bakit pinilit ng Pangulo namin na maglabas ng 20 pesos na bigas. At ngayong meron na, kayo ang nakikinabang niyan. Hindi naman kami ng mga kamarkos, hindi kami. Dahil kami, nakaka-afford kaming bumili kahit 50 pesos. Kahit 60 pesos pa na bigas, afford namin. Kayo,
Hindi yata approved eh. Kaya kailangan mo ng 20 pesos na bigas. So, eto mga kaibigan yung video na yan ni Vice Ganda ay talaga namang nagpa-high blood sa mga DDS. Na-stress sila ng gusto. At sila po mga kaibigan ay na-depress. Sobrang na-depress sila ng gusto. Dahil po dyan. Pati yung butiki, oo daw. Pati yung butiki namin dito, oo daw. Depress na depress daw. Etong mga DDS. So, yun po mga kaibigan natatawa nga ako mga kaibigan kasi alam mo, sa totoo lang ito sabihin ko sa inyo, kung sa joke ni Vice Ganda ay ang ginamit niya dito ay yung bawa, mga issue ni PBBM or kung anumang issue, tuwang-tuwa pa yan sila Tuwang-tuwa pa yan sila at sasabihin nila, good job, Vice Ganda, tama yan. Tapos ipopost pa nila yan. At ipiflex pa nila ng ipiflex yan. Natitiyak ko. Ikaso, eto, ang video ni Vice Ganda tungkol sa jet ski. The Hague, West Philippine Sea. Tungkol sa pambubudol ni Duterte. Kaya lahat ng mga DDS nag-react. Pati yung kanilang Vice Mayor na Duterte, nag-react din. Diba? Pati si BP Duterte, Sara, at pati si Roque, lahat sila nag-react. Konting respeto daw, dapat daw ilagay sa lugar. Nakakatawa, no? Konting respeto, at saka dapat daw ilagay sa lugar. Kaya nasabi ko mga kaibigan noong mga panahon na yung tatay nila minumura ang Diyos, tawanan sila, palakpakan, hiyawan sila, tuwang-tuwa sila na binumura ng tatay nila ang Diyos. At nung mga panahon na minumura ni Duterte ang Pope, yung Papa, dahil nagka-traffic dito sa Pilipinas. Tuwang-tuwa din yung mga DDS, naghiyawan, palakpakan, Duterte, palakpakan sila. Nung nag-joke si Duterte tungkol sa rape, tungkol dun sa Australian woman, missionary, na ni-rape sa Davao City at pagkatapos chinugi. Nag-joke si Duterte na sana daw bago ginanon, sayang daw bago ginanon sana, dapat daw nauna siya kasi maganda raw yung babae. So tuwang-tuwa ang mga DDS, nagpalakpakan. May video yan, may video. Kaya hindi lahat ng mga kabastusan ni Duterte, palakpakan ang mga DDS. Talagang, kumbaga, approve sila ang kabastusan ni Duterte. Kahit foul na foul. Biruin mo, gagawin mong joke yung rape. My God, anong klase kang tao? Australian missionary. Australian missionary, Christian, ni-rape sa syudad mo, Davao City. Sasabihin mo pa na sayang? Nakita daw niya ang ganda ng babae, sayang, para daw artista. Sana daw bago daw ginano, nauna siya. Tingnan niyo yan. Bastos. Yung inyong Duterte, tatay niyo, bastos. Pagkatapos ngayon, kay Vice Ganda, hihingi kayo ng respeto. Nakakatawa, di ba? Nakakatawa. Sabi pa ni Harry Roque, ilagay daw sa lugar. My God, Harry Roque. Nilagay mo ba sa lugar ang pagkabastos mo? Anong ginawa mo sa Pangulo namin? Nandun ka pa sa iba-ibang bansa habang binabastos mo ang Pangulo ng Pilipinas. Kung titignan dito, hindi nyo deserve ang respeto. Dahil ang respeto ay dapat lang ibigay sa mga taong marunong rumispeto. Pero kayo, wala kayong respeto Hindi kayo dapat na nakakatanggap ng respeto. Dahil kayo ay mga bastos.
Nakakatawa, di ba? Pag yung tatay nila ng bastos, yung tatay nila nagmura sa Diyos, yung tatay nila minura ang Papa, yung tatay nila umamin na nang molestya siya ng katulong, palakpakan sila. Palakpakan, hiyawan, tuwang-tuwa sila. Yung tatay nila nagsabi na siya ay pumapatay ng tao, tuwang-tuwa sila, palakpakan. My God, ganyan talaga ang inyong mga ugali? Ganyan na ba talaga ang mga ugali niyo, mga DDS? Na natutuwa kayo sa kasamaan? Aba, so kung talagang ganyan na kayo, natutuwa kayo sa kasamaan, aba, tama nga talaga yung sinabi ni Digong na isasama kayo sa impyerno at kayo daw ay hinihintay sa impyerno. Pupunta daw kayo sa trono ni Satanas at doon daw aagawan niyo daw siya. So yan na, mga kaibigan. Ito, nakakatawa. Si Vice Ganda, nag-joke. Ginawa niyang katatawanan sa kanyang concert. Kasi gano'n naman talaga siya eh. Ginagamit niya yung mga, kumbaga, talagang gano'n yung ano niya eh, yung mga team niya. Gumagamit siya ng mga real situation sa iba-ibang mga tao. Sometimes mga politiko ang kanyang ginagawang kasama no doon sa kanyang concert. 'Di ba? Meron pa ngang ano eh. Tingnan niyo ha. Meron pang nag-akto na si PBBM at meron pang Duterte daw. Tingnan niyo ha. Tingnan niyo kung gaano ka broad-minded ang mga Marcos. Eh ako, PBBM loyalist. PBBM loyalist ako. At Apulacay loyalist. Pero hindi ako nagalit kay Vice Ganda. Diba merong part doon na si PBBM daw at saka si Digong nag-uusap tapos nandun siya sa gitna. Habang nagsasalita, yung si PBBM daw ay ginaganon-ganon niya yung panga kasi humingiwi-ngiwi. Pero hindi kami nagagalit dun. Kasi yun ay part, no? Ang kanyang concert, ginawa niyang katatawanan. At saka bakit kami magagalit? Mannerism yun ni PBBM. Mannerism. Para sa amin, walang masama sa ginawa ni Vice Ganda. Yun ay kanyang concert, paraan niya ng pagpapatawa. Ang importante doon ay wala naman siyang yung mura ng mura na meron siyang pinagbantaan na papatayin. Nanggaya lang, nanggaya. Ibig sabihin, real story, tunay, totoong pangyayari yung kanyang ginaya. Diba? Kaya nakakatawa, mga kaibigan, dito natin kita yung kababawan ng utak ng mga DDS. Galit na galit sila kay Vice Ganda. Pero sabi ko nga, kung nagkataon na ang na-include sa concert ni Vice Ganda ay tungkol lang kay PBBM. Bawa, yung pag ganun-ganun ng panga, natitiyak ko matutuwa pa ang mga DDS dyan. At natitiyak ko, talagang nila yan. Ipopost sila lahat yan. At sasabihin, good job, Vice Ganda. Matutuwa sila. Diba? Pero dahil sa yung tatay nila, ay kasama doon na kung titingnan natin mga totoong pangyayari yung nandoon. Jet ski. Di ba totoo ang jet ski? Totoo ang jet ski. Sinabi ni Duterte na mag-jet ski siya. Papuntang West Philippine Sea, itatarak ang flag ng Pilipinas at i-assert ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Yung water cannon,
unlimited water cannon from Chinese vessel. Hindi ba totoo yun? Totoo yun. Yung sa Dahig, sa ICC, hindi ba totoo yun? Totoo yun. Lahat ng mga sinabi doon ni Vice Ganda, lahat totoo. So, anong problema nyo? Anong problem niya dyan? Anong problem nyo? Ang kitid ng inyong utak, ang babaw ng inyong utak. Napakakitid. Grabe. Ang kitid ng utak nyo. Mababaw. So, yan na. Yan, napasadahan lang natin, no? Pero ang pinaka-topic natin, mga kaibigan, ay bakit takot? Takot na takot itong mga DDS. Sina Sara, sina Amy, Guanzon, Cheese, Toby, lahat ng mga DDS na to, itong mga naninira kay Speaker Martin, bakit takot na takot sila? At sabi ko nga sa inyo, maaga pa. Hindi pa nagbibigay si Speaker Martin ng kanyang intensyon kung siya ba ay tatakbo sa pagka-presidente. Pero ngayon pa lang, kinakampanya ko na siya for President 2028, Martin Romualdez. Ngayon pa lang, ikinakampanya ko na si Speaker Martin Romualdez for President sa 2028. Babasagin natin yung kanilang naratibo na wala daw speaker na nahalal sa pagkapangulo. This time, mga kaibigan, ang naratibong yan ay mababasag. Dahil, for President 2028, kinatatakutan, kinakakabugan, at talaga namang kinapanginginigan ng tuhod ng mga Dutertes. Nanginginig sila. Takot sila sa taong ito. Takot na takot ang mga DDS sa taong yan. Diba? Okay, no? So tingnan natin. Bakit nga ba takot na takot itong mga DDS na to kay Speaker Martin Romualdez? Unang-una, mga kaibigan, si Speaker Martin Romualdez ay isang straight na public servant. Straight na politiko. Kung mapapansin niyo, mga kaibigan, ang napakaaga siyang sinira ni Sara Duterte. Kaya hindi na siya nakilala, no, ng lubusan ng mamamayang Pilipino. According doon sa kanyang pagkatao. Kasi, kumbaga, dahil sa paninira ng Vice Presidente, siya yung nag-instill sa utak ng mga tao na itong si Romualdez, tambalos-los to, na itong si Romualdez, ganito to. Siniraan niya talaga si Speaker Martin Romualdez. Maaga pa lang ay siniraan na niya si Speaker Martin Romualdez dahil sa kanyang ambisyon na maging Pangulo ng Pilipinas. Remember yung sinabi nga ni Percy Lapid? Kita nyo ha? Unang first inauguration ni first SONA ni PBBM, mga kaibigan. Unang SONA ni PBBM. Tingnan nyo. Ni isang pamilya ni Sara Duterte walang pumunta. Unang SONA ni PBBM. Kasama ni Sara Duterte sa pagpasok sa House of the Representatives, si Gloria Macapagal Arroyo. Anong sabi ni Percy Lapid? Dali nga Eto. Si Percy Lapid na lang ang magsalita. Hindi na ako, no? So, pakinggan nyo na lang si Percy Lapid. Mas maganda kung siya yung pakikinggan nyo kaysa ako yung magsabi, no? Okay. Para
Makita niyo. Okay. Ito. Okay. Ito. Another video na naman ni Kapers si David ang napanood ko. Bakit? Hindi nila nire-recognize. So, eto na naman. Hindi nila nire-recognize. Dumating si Sara Duterte. Sino kasama? Si Gloriang Makapal. Mga kaibigan, ba't magkasama yung dalawa? Hindi dumating ang ni isang miyembro ng pamilya ni Sara. Hindi nagpunta ron. Bakit? Hindi nila nire-recognize. Si Bongbong Marcos. Ito, tandaan nyo, magkakaroon ito ng realignment sa politika. Kaya, kung kayo po, mag-iisip muna bago kayo magsasalita. Yung samahan na yan, di magtatagal yan eh. Oh, di ba? Gagamitin ito, talagang ikinahon ito eh. Talagang inihanda ito, kaya wala nang ginawa si Digonyo, kundi pinag-aralan niya yan simula nung maupo siya. Hanggang sa matatapos na termino niyan, wala naman siyang ginawa sa gobyerno eh. Naglingkod ba yan? Yung gobyerno naglingkod sa kanya sa loob ng 6 na taon. Hindi naglingkod yan. Tayo ang naglingkod sa kanila. Yung gobyerno ang naglingkod sa kanila. Baliktad eh. Mga kaibigan eh. Di ba dapat maglilingkod sila sa gobyerno? Baliktad. Ngayon, ito magkakatotoo na yung mga sinasabi natin. Kapag hindi naibigay nitong si Bongbong Marcos ang lahat ng kailangan o hinihingi nitong pangkat na yan ni Digongyo. Mula pa lang doon sa pagkakahati ng control, yung iba dinala kay Isko, di ba? Yung napunta kay Isko, anti-Marcos ang magiging papel nila. Kaya sila ang naninira kay Bongbong. Ito yan, pag-aralan ninyo. Meron kayong mga mababasa ngayon. Halimbawa, kahapon, di ba? Basahin ninyo, body language. Yung reading between the lines. Na hindi kailangang sabihin to. Kailangan, marunong kang bumasa. Di ba, mga kaibigan? So, Yan. Kita nyo? So, yan po mga kaibigan biruin mo Itong video na to, ni Speaker Martin Romualdez. September yan. August yung SONA, August, September, yung video na yan ni Percy Lapid. Nahulaan niya, mga kaibigan, yung destabilization plot na gagawin itong mga DDS. Kasi yan po mga kaibigan si Gloria ang gumagapang, ginagapang niya yung mga kongresista para sumama sa kanya at ikudita si Speaker Martin. Para si Speaker Martin ay matanggal sa pagiging speaker. Nang sa ganon, kapag wala na si Speaker Martin, syempre wala na siyang boses sa Kongreso, si Gloria Macapagal-Arroyo na ninang ni Sara Duterte. So gagawin na nila ngayon ang kanilang plot na maggagawa sila ng gawa-gawa ng mga issue at kanilang ipapa-impeach si PBBM. So, nalaman yan. Kasi si Speaker Martin Romualdez matinik yan At saka maganda talaga ang kanyang pamumuno sa House of the Representatives. Kaya ang mga kongresista ay talagang siya ang gusto. Anong nangyari? Yung mga kongresista na kinausap ni Gloria, lumapit sa kanya. Lumapit kay Speaker at nagsumbong na sila daw ay kinakausap ni GMA para sumama sa kanya at ikudita si Speaker. So ganyan ang nangyari. Anong nangyari kay GMA? Dahil doon, si GMA ay binaba sa kanyang pwesto. Dinemote siya. Mabuti nga, hindi siya kaagad tinanggalan ng pwesto. Kaso hindi pa siya na-satisfied. Hindi pa tumitigil, Kailangan mangyari yung kanilang balak, na tanggalin si Speaker. Kasi gusto nga nilang si Sara Duterte ang maging Pangulo ng Pilipinas So nag-attempt na naman si GMA. Kinausap na naman niya
ang mga kongresista. Kaso sa pangalawang attempt, ang mga kongresista na kanyang kinausap ay lumapit ulit kay Speaker at nagsumbong. So, sa pangalawang pagkakataon, anong nangyari? Tinanggalan siya ng posisyon sa Kongreso. As in, tinanggalan siya ng posisyon. Wala na siyang posisyon sa Kongreso. Tapos, anong nangyari? Napansin niyo ba? Si PBBM, hindi na siya sinasama sa mga trip ni PBBM. Di ba dati, si Gloria ang sinasama ni PBBM sa lahat ng kanyang mga trip abroad. At sinasabi pa nga ni PBBM, ito yung aking lucky charm. Lucky charm daw niya, si GMA. Pero simula noong panay ang kinukuditan nila si Speaker Martin, doon nag-umpisa. Doon nag-umpisa. Pangalawang kudita na hindi naging successful doon. Nung tinanggalan na ng posisyon itong si Gloria Macapagal Arroyo, noon hindi na siya sinasama ni PBBM sa mga trip dahil alam na ni PBBM yung ginagawa nila. Pero kahit na gano'n ang nangyari at kahit alam ni PBBM na kinukudita siya, guys, pinagpatuloy pa rin ni PBBM ang tiwala niya kay Sara at ginagawa pa rin ni PBBM na ibigay ang trust kay Sara na tuwing siya ay umaalis ng bansa, si Sara ang ginagawa niyang caretaker ng bansa. Tingnan niyo, napakabuting tao ng ating Pangulo ng Pilipinas. Kahit siya ay tinutuklaw na at kinakain ng buo ng Vice Presidente na traidor. Pero binibigyan pa rin niya ng respeto at kanya pa rin na ginagawang caretaker ng bansa. Tingnan niyo yan. So yan po mga kaibigan At dahil po sa nabigo nila na Sara Duterte, dahil sa nabigo nilang plano na tanggalin si Speaker Martin, at si Gloria ang natanggal sa posisyon, galit na galit, doon tinawag niya tambaloslos si Speaker. Doon niya pinagkala, tambaloslos daw si Speaker. At doon niya inutusan yung mga influencer ng DDS para ibuli si Speaker Martin at tawaging tambaloslos. Diba? So ano pa? Yan ang nangyari, no, mga kaibigan. So hindi nyo yan maipagkakaila. Failure. Napakaraming beses na ang mga Dutertes ay naghangad na palitan si Speaker Martin. Meron pang mga instances na sinasabi talaga ni na Roque, ni na Digong, na palitan mo lang yung speaker mo. Okay na. No, sinasabi nila kay PBBM, palitan daw yung speaker. Okay na daw. Bakit gustong-gusto nilang palitan si speaker? Kasi mga kaibigan, dahil kay speaker, hindi nila mapatalsik si PBBM. Hindi nila magawan ng mga katarantaduhan si PBBM. Hindi nila magawa ang gusto nila dahil kay speaker. Kasi mga kaibigan, si Speaker Martin Romualdez, siya yung nagsisilbi na first line of defense ni PBBM. Kumbaga sa army, first line of defense yan ni PBBM. Kapag si Speaker Martin ay natibag, pag siya ay natibag ng mga Duterte, delikado na si PBBM. Mabuti na lang mga kaibigan at si Speaker Martin ay matatag. Matatag siya. Kahit na ano ang ginawa ng mga Duterte para siya ay sirain, para siya ay yung kanyang imahe ay talagang sirain na magmukha siyang kumbaga
masamang imahe, na parang siya yung sumisira sa Marcos admin. Yan yung ano mga kaibigan eh. Yan yung kanilang naratibo. Yan ang in-instill nila sa utak ng mga Pilipino. Kasi yan ang gusto nilang paniwalaan ng mga Pilipino na si Speaker Martin daw ang sumisira sa Marcos administration. Yan ang gusto nilang ma-instill sa utak ng mga Pilipino. Pero ang katotohanan ay baliktad. Baliktad. Dahil si Speaker Martin Romualdez, mga kaibigan, ang siyang nagiging dahilan kung bakit matatag ang administrasyon ng ating Pangulo at kung bakit nagiging successful ang mga proyekto, no, ang mga project ng ating gobyerno patungkol sa mga pagtulong sa tao. Yan ay dahil sa ating speaker na full support sa mga proyekto at mga programa ng ating Pangulo. Diba? Mahina po ba ang sounds? Sabi niya. Mahina po ang sounds. Yan. Okay na po ba? Okay na po? Tingnan natin. Mahina po ang sounds. Okay na po ba? Okay na. Tingnan natin. Okay, no? So, okay na. So, yan na, mga kaibigan, yan po ang nangyari, no? Kaya po sila galit na galit at gusto nila na matanggal sa pagka-speaker, no? Si Speaker Martin Romualdez ay dahil po hindi nila makuha ang kanilang gustong gawin at hindi nila mapatalsik ang ating Pangulo dahil nandyan po si Speaker Martin Romualdez na palaging nagbabantay at palaging sinisigurado na matatapos ng ating Pangulo ang kanyang termino at palaging sinisigurado na ang mga programa ng ating Pangulo ay talagang napupunduhan, nabibigyan ng budget at natutupad. Dahil din po sa tulong at sa full support ng ating speaker, kaya ang 20 pesos na bigas ay patuloy na namamayagpag sa buong kapuluan ng Pilipinas. Dahil po yan sa full support, no? Suporta ng ating speaker. At yan po ang gustong tanggalin ng mga DDS. Dahil gusto po nila, pag natanggal na si speaker, magagawa na nila lahat ng kanilang gusto at sila po ang gustong magsampa ng impeachment kay Sara Duterte. Nang sa ganon ay mapalitan ang presidente. Kaya sobrang depressed po at sobrang frustrated, no, si Sara Duterte. Super frustrated po siya, si Sara, dahil hindi po nangyari ang kanyang mga gusto. No, mga kaibigan, yan po ang katotohanan. Frustrated talaga siya, mga kaibigan, dahil hindi po naganap ang kanyang gusto. No? So, meron ditong yung sinasabi ni BP Sara, no? Sabi niya, sa totoo lang, di naman ako nagta-travel dahil gusto ko mag-travel. Lumalabas ako sa bansa dahil frustrated na ang Pilipino community sa abroad sa nangyayari dito sa ating bansa. Hindi daw siya nagta-travel, mga kaibigan, hindi daw siya nagta-travel dahil gusto daw niya mag-travel, kundi nagta-travel lang daw siya dahil frustrated na daw ang mga Pilipino sa ibang bansa. Lokohin mo ang lelong mong panot, nek-nek mo, hindi kami pinanganak sa nakaraan, hindi kami pinanganak doon sa Stone Age na kung saan yung mga tao ay wala pang internet at kung saan yung mga tao ay hindi pa sibilisado. Huwag mo kaming lokohin, hindi kami mga DDS na mga tanga. Ang kaya mo lang naman lokohin ay ang mga DDS na mga bugok. Pero kami, no, mga PBBM supporters, at yung ibang nanonood sa akin dito ng mga pinklawan, dilawan, no? Huwag mo kaming lokohin dahil hindi mo na kami manluloko.
dahil proven na ikaw ay isang abogadong bugok. Bugok. Diba? Kaya huwag mo kami lokohin, no? Yan. So, yun mga kaibigan ito, hanggat si Speaker Martin ang leader ng Kongreso, hindi ligtas ang mga anomalya at krimen na pilit tinatago ng ilang pro-Duterte figures. At hindi rin ligtas ang mga krimen ng mga Dutertes. So ito mga kaibigan ito, sa panahon, itong dahilan talaga kung bakit galit na galit sila kay Speaker Martin Kasi mga kaibigan, ini-expect po ng mga DDS na to, na dahil magka-unit team, ito po talaga yan ito talaga yan mga kaibigan. Ini-expect ng mga DDS na dahil magka-unit team, at dahil si Speaker Martin ang campaign manager ni Sara Duterte nung eleksyon, iniisip nila talaga na kumbaga, kung meron silang mga katiwalian, ibabaliwalain ng Marcos admin. Kung meron silang mga nagawa na hindi maganda, mga na-flag ng COA, kung ano-ano man yan, iniisip po nila na babaliwalain yan ng Marcos admin kasi magka-unit team. In short, iniisip nila na mas papahalagahan ng ating Pangulo ang pagkakaibigan kaysa accountability at sa taong bayan. Yan pong iniisip nila. Kaso iba Iba po ang nangyari Kasi mas pinili ng ating Pangulo at ni Speaker Martin na paboran ang taong bayan kaysa kay Sara Duterte or kaysa sa mga Duterte na kanilang kaibigan. In short, mas pinili po ng magpinsan ang ating bansa, ang mga Pilipino at ang konstitusyon over friendship with the Dutertes. Yan po ang isang kaugalian, mga kaibigan, na gusto sana ng mga Duterte ay mangyari sa panahon ni PBBM, na meron silang may mga nakitang anomalya sa mga Duterte, ay huwag nang pansinin. May nakitang mga na-flag ng COA, mga confidential funds, huwag nang pansinin, hayaan na yan. May nakitang mga kaso, kinakibuloy ng mga supporter ni Digong, hayaan na yan. May nakitang merong mga reklamo tungkol dito kay Tibes, tungkol sa mass murder, hayaan na yan. Huwag nang i-ano yan kasi kasi Duterte supporter yun DDS yun So yan pong ini-expect ng mga DDS na gagawin ng ating Pangulo at ni Speaker Martin. Pero nagkamali po sila dahil hindi po ginawa ni Speaker at ng ating Pangulo. Totally, mga kaibigan, ibang-iba yung kanilang expectation sa Marcos administration. Ang akala po nila ng Marcos administration ay magiging extension ng gobyerno ni Digong na kung saan okay lang ang kabi-kabila na tsugihan, okay lang ang kabi-kabila na korupsyon, okay lang ang kabi-kabila na pagtatakip sa mga krimen ng mga kaibigan, mga kakilala, mga kaalyado. Yan po ang iniisip nila na okay lang lahat. Dahil magka-unit team magka-unit team. Pero iba ang nangyari. Dahil mas pinili po ni PBBM at ni Speaker Martin na paboran ang mga Pilipino at ang Pilipinas over friendship with the Dutertes. Isinalang-alang po ng magpinsan ang pakikipagkaibigan nila sa mga Duterte. Wala po silang pakialam kahit magalit sa kanila ang mga Dutertes, ang mga DDS. Basta dito tayo sa tama. Basta dito tayo ipagtanggol ang taong bayan.
Dito tayo. Kailangan gawin natin ang nararapat dahil ito ang nararapat. Yun po, mga kaibigan, ang katotohanan. Diba? Hindi katulad sa panahon ni Digong. Ang daming mga korupsyon, pero okay lang. Hindi man lang kinokorek ni Digong ang mga korupsyon. Remember mga kaibigan, ang sabi nga ni Digong, di ba? Ang akala daw niya, nung siya ay nangangampanya, di ba sabi niya, I will end drugs, corruption, and criminalities within 6 months. Sabi po ni Digong, nung malapit na siyang umalis, akala daw niya magagawa niyang solusyonan yung korupsyon. Pero mas lalong naging corrupt ang kanyang administrasyon. Mas lalong naging corrupt ang Pilipinas sa administrasyon niya. Dahil ang mga politiko, including siya mismo, ay hindi makontrol ang kanilang greed sa pagnanakaw. And even mga kaibigan, dahil nangyari yan, na super corrupt talaga ng Duterte administration, nanalo pa si Digong. Nanalo si Digong, the most corrupt person of the year. Alam po natin yung napanalunan ni Digong the most corrupt person of the year 2017, no? Ka-level niya doon may mga African, nandiyan din si Putin, at yung iba pa, no? So si Digong po ang nanalo International award po ito mga kaibigan The most corrupt person of the year 2017. The most corrupt the most corrupt person of the year 2017. Rodrigo Duterte. Okay. Dali Grabe mga kaibigan, no? Most corrupt talaga. Ito. Ito. OCCRP. Yan. Okay. OCCRP. Babasahin ko Ito po. Yan. OCCRP. Basahin natin. President of the Philippines, responsible for more than 1,000 extrajudicial killings, endorsing vigilantism and systematic violations of human rights. Duterte has made a mockery of rule of law in his country. So, said Drew Sullivan, editor of the Organized Crime and Corruption Reporting Project and one of the 9 judges who made the selection from nominations submitted by journalists and the public. So ito mga kaibigan, no? Ito yung mga previous winners. Nicolas Maduro, 2016, winner, President of Venezuela. Ayan Tapos ang susunod naman, Milo Djukanovic, 2015 winner, Prime Minister of Montenegro. Yan. 2015. Ito naman, Vladimir Putin, 2014, winner, President of Russia. Yan. Ito naman, Romanian Parliament, 2013, winner. Yan. And then, ang dami po ito mga kaibigan. Ang 2017, yan. Rodrigo Duterte, 2017. Siya po ang nanalo, no? Si Rodrigo Duterte, siya po ang nanalo sa the most corrupt person of the year 2017, no? So, yan po, no? So, yan natin 2012, Ilham Aliyev,
2013, Romanian Parliament. 2014, Vladimir Putin. 2015, Milo Djukanovic. 2016, Nicolas Maduro. 2017, Rodrigo Duterte. Yan. So pag 2017 si Rodrigo Duterte, no? Tingnan natin yung 2018. Danske Bank. 2019, Joseph Muscat. 2020, Jair Bolsonaro. 2021, Alexander Lukashenko. 2022, Yevgeny Prigozhin. 2023, Maria Consuelo Porras. 2024, Bashar al-Assad. Yan. So, nakalagay na po, no, sa annals of international kumbaga history na po ito, no, sa buong mundo. 2017, Rodrigo Duterte, the most corrupt person of the year. Yan po, no, siya po ang nanalo. At sa kanya din po, no, sa kanyang kapanahunan din ni Rodrigo Duterte, 2017 naman na ilagay po tayo sa gray list. Na ilagay ang Pilipinas sa gray list. Ibig sabihin, tayo po ay binabantayan ng international community, yung mga pinapadala dito ng mga OFW, yung mga pumapasok na pera dito dahil binabantayan po nila ang Pilipinas kasi may mga cash smuggling, may mga drug money na pumapasok. Panahon po ni Duterte, 2021. Pero sa panahon po ng ating Pangulong Bongbong Marcos, 2024, natanggal tayo sa gray list. Kita nyo? Sa panahon ng ating Pangulong BBM, natanggal tayo sa gray list. Ibig sabihin, umayos ang ating imahe sa international community. Wala na, hindi na tayo pinagsususpetsahan na merong mga nag-smuggle dito ng mga pera, mga drug money, mga dirty money, mga ganun. Wala na. Tinanggal na tayo sa gray list. Diba? Laking achievements yan ng ating Pangulo. Ibig sabihin, mga kaibigan, no? Ang mga investors ay mas malaki ang tiwala ngayon sa ating Pangulo, sa ating bansa, dahil tinanggal na po tayo sa gray list. Diba? Yan po, mga kaibigan. Sabi ni John Jari TV, most corrupt who? Duterte po, no? Rodrigo Duterte. The most corrupt person of the year, 2017. Nanalo po siya, no? Ito po, nanalo po siya sa OCCRP. Yan. Okay. Paano ba ito? Okay, may nagtatanong paano daw ito nakukuha, no? Bakit daw siya yung diniklara, no, na most corrupt person of the year in 2017, no? Ano po ito? International ito, global po ito. May mga pinipili po, iba-iba pong mga leader ng bansa. Si Duterte ang nanalo ng 2017. Ibig sabihin, siya po yung pinaka-corrupt sa lahat po ng mga world leaders noong 2017, no? Kaya siya yung nanalo. So, paano daw ito nakukuha, no? Paano daw siya nanalo? Through may mga nomination po kasi yan. At ang nag-nominate po, no? Nag-nominate po kay Duterte ay walang iba kundi una, mga journalists, media, and people of the Philippines, the citizens of the Philippines. Yan po ang dahilan. Siya po ang nanalo. The most corrupt person of the year, 2017. Diba? Yan po yun, no? Yan. So yung pagiging corrupt po ni Duterte, pangkalahatan na sa pera, sa pagtsugi, pangkalahatan na yung kanyang pagiging corrupt. Pag sinabing the most corrupt person of the year, 2017, pangkalahatan na po ang kanyang pagiging corrupt. Sa pera at saka sa pagganon ng mga tao. No?
Yun po yun, no? So, ito po, no, hanggat si Speaker Martin Romualdez ang nakaupo sa Kongreso bilang Speaker of the House, ay wala po. Walang mangyayari doon sa kanilang mga destabilization para sa ating Pangulo dahil ang ating pong Speaker Martin Romualdez ay talaga namang pinagkakatiwalaan, mga kaibigan, at siya po ang talagang number one choice ng mga representatives dahil nakikita nila nagde-deliver, maayos ang trabaho, on time, at talaga namang maayos, maganda ang pamumuno. Alam niyo ba mga kaibigan, palagi kong sinasabi to panahon pa lang ni Digong, panahon pa ni Digong ni Duterte, si Speaker Martin na ang malakas sa Kongreso at si Speaker Martin ang nanalo din sa numbers sa panahon ni Digong. Pero hindi po siya ang naging speaker dahil si Digong gusto niyang maging speaker ay si Cayetano at saka si Velasco. Tingnan niyo mga kaibigan si Cayetano at si Velasco, naging speaker sila kahit wala silang numero dahil lang sa gusto ni Duterte. Samantalang si Speaker Martin, dapat mga kaibigan, pangatlo na niya dapat to Panahon ni Digong, speaker na dapat siya. Kasi siya yung binoto Pero si Digong, namili siya ng gusto niya. Yung pwede niyang, yung pwede niyang utusan, yung mahawakan niya sa leeg, no? So, ayaw niya kay speaker. Sinabihan niya si speaker na mag-ano na lang daw, majority leader. At si Velasco na lang daw, at saka si Cayetano ang maghati doon sa pagiging speaker. Kaya kung titingnan natin mga kaibigan, pang 3 times na dapat ito na si Speaker Martin Romualdez ang leader ng Kongreso. 3 times na dapat. Ibig sabihin, talagang magaling siya. Kasi siya talaga ang pinipili ng mga kongresista. Diba? Magaling talaga si Speaker. Diba? Dali guys Okay. So, yan So, ito po. Ngayon po na si Speaker Martin ang leader ng Kongreso. No impeachment for PBBM. Pero meron kay Sara. Ano pa? Nag-attempt na mag-file ng impeachment ang Duterte Youth, si Cardema. Pero hindi ito nagtagumpay. Bakit? Hindi ito umubra dahil solid ang suporta ng Kongreso kay Speaker Martin Romualdez. Diba? Na pinsan ng Pangulo at matatag ang loyalty ng mga majority sa butihing speaker. Yan. Ano pa? So, nabaliktad ngayon mga kaibigan. Yung mga tao na gustong magpa-impeach kay PBBM, yung mga tao na gumagawa ng kung anong-anong mga plano para lang mapatalsik si PBBM, nabaliktad. Dahil yung kanilang idolo ang na-impeach sa Kongreso. Si Sara ang na-impeach sa Kongreso at hindi si Speaker. Di ba? Di ba mga kaibigan? So, matapos matuklasan ng House ang mga anomalya sa funds ng OBP at DepEd at ang pagbabanta ni Sara sa Pangulo, First Lady at Speaker mismo. Doon po, pagkatapos po noon, doon po nagpasa ang iba-ibang mga civic group ng impeachment complaint. Diba? Yun po yun Yun talaga yung nakapagpa-trigger ng impeachment. Nung
humarap siya, no? Si Sarah humarap siya doon sa kanyang press con at nagmumura, no? Grabe yung kanyang pagmumura. At talaga namang kanyang tinrep itong si PBBM, si Elisa, at saka si Speaker, na tsutsugyihin daw. No? So, yun ang nangyari, no? Na-trigger ang mga civic groups para magpasa ng impeachment complaint. Di ba? So, ano pa? The failed coup against Speaker, mga kaibigan, ito nagkaroon ng tangkang pagpapadalsi kay Speaker Martin pero nabigo si GMA, nag-deny na kasama siya pero malinaw may mga gustong tanggalin, no? At yun ay si Speaker para mas madaling mapatalsik si PBBM through impeachment. No, deny to death si GMA. Hindi daw siya kasama doon. Hindi daw siya kasama doon. Hello? Hindi ka kasama doon? GMA formula. Pag merong apoy, may usok. Pag may usok, may apoy. At galing mismo sa mga kongresista, nagsumbong sila kay Speaker na sila ay kinakausap. Hindi lang iisang kongresista ang nagsumbong. Halos lahat ng mga kinausap ni GMA ay nagsumbong kay Speaker. Yun ba? Hindi ba totoo? Coming from the people mismo na kinausap ni GMA. So, mga kaibigan, palusot na lang ni GMA yun na hindi daw siya kasama doon. Pero ang totoo, kasama talaga siya doon. Siya ngayon nangunguna di ba? Sa mga impeachment, siya ngayon nangunguna Ang galing niya Kita mo yung ginawa niya kay Joseph Estrada. Pinatalsik. Tapos, 2 taon lang si Joseph Estrada. Pagkatapos, yung 4 na taon, si Gloria ang naglingkod. Pagkatapos, after 4 years, tumakbo siya. Meron siyang 6 na taon. So, all in all, naka 10 taon siya. So, ganito mga kaibigan, ang nais nilang gawin kay Sara Duterte, na maka 10 taon si Sara. Pero palagi po silang failed. Ngayon, 3 taon na. Supposed to be, dapat kumilos na sila ng husto ngayon. No? Kasi 3 taon na Pero wala. Hindi sila magwawagi. Kasi nandyan si Speaker Martin Romualdez. Siya ang first line of defense ni PBBM na hindi papabayaan na ang kanyang pinsan ay babuyin ng mga Dutertes. Kung si Amy ay gusto niya na binababoy ang kapatid niya, dahil siya nga mismo ang nambaboy sa kapatid niya, di ba? Pero ibahin mo si Speaker, na si Speaker Martin Romualdez ay pinoproteksyonan niya. Si PBBM, ang Pangulo natin, ay matapos ang kanyang termino. Di ba? Inom muna tayo, chocolate. Inom muna tayo, ha? Inom lang tayo. Ang daming DDS, sabi ng mga DDS, report this channel, report. Mag-report kayo kung gusto niyo. Pero lagi kong sinasabi, mga kaibigan, iba ang YouTube sa Facebook. Ang Facebook, medyo ang Facebook mahigpit. At saka kapag maraming nagre-report, tatanggalin ka. Pero, ibabalik ka rin. Kapag nasagot mo or kapag na-post mo ang iyong mga credentials, ibabalik ka niya.
Ako nga, um, how many months from now, no? Nagulat yung mga ano ko, nagulat yung mga kasama ko. Sabi nila, Admin Rich, anong nangyari sa Facebook mo, sa Facebook page mo? Bakit hindi ka namin makita? Nag-PPM sa akin, no, yung mga close friends ko, no, na vlogger. Ano nangyari sa'yo? Hindi ka namin makita, Admin Rich. Ano nangyari sa'yo? Kagigising ko lang, medyo ano pa ako. Binuksan ko yung Facebook ko. Pagbukas ko sa Facebook ko, your page is unpublished. Hindi na daw makikita ang page ko. Kasi ganito, ganyan. Oh. Ang ginawa ko, yan. Tinignan ko yung ano. Anong gagawin ko? Merong instructions. Mag-ano daw ako, mag-apila. So nag-apila ako. Appeal. Tapos ano, ilagay ko daw, i-post ko daw yung ano ko, yung mga, bawa, ID, ang daming hiningi, may mga ID, tapos pinost ko yung aking UMID ID, pinost ko pa yung front ng aking national ID, pagkatapos yung passport ko, pagkatapos yung mga seminar, yung mga certification ko sa mga seminars, no? Pinost ko, pati yung napakarami kong mga seminar tungkol sa nung nagtuturo pa ako ng pagiging ano, no, teacher ako dati. So pinost ko lahat yun. Pati yung mga seminar ko sa Bible study, seminar ko sa mga yung pag-aaral ng mga iba-ibang mga klaseng Bible. Ang dami, pinost ko lahat yun, no? In-upload ko lahat yun, guys, sa ano, sa page ko para maibalik yung aking page. Tapos maya-maya nag-message. Ibinalik na daw nila yung page ko at nagsusorry. Nagsusorry kasi mali daw yung kanilang desisyon. Natanggalin ang aking page. Ilang beses na po nangyari yan. Ang page ko sa Facebook ay nawala. Pero nare-retrieve ko rin siya. Nababalik din sa akin. Pero pagdating naman sa YouTube, iba po ang YouTube. Kasi ang YouTube, hindi ka nila basta-bastang tatanggalin. Hindi nila basta-basta i-take down ang page mo. Kahit marami pang mag-report sa'yo, kahit umabot pa sa 1,000 ang mga tao na mag-report sa'yo, hindi ka nila tatanggalin. Unless na mag-post ka tungkol sa Dr. UG. Alam niyo yung Dr. UG? Unless na mag-post ka gano'n, ng mga activities na naggaganon, yun, tatanggalin ka talaga. Or kapag nag-post ka tungkol sa mga human trafficking, halimbawa, no, ikaw ay gumagawa ng mga human trafficking, tatanggalin ka rin agad-agad. Hindi na kailangang may magreklamo. Yun po. Pero kung ganito na about politics, nagkukomentaryo, wala. Kahit anong gawin nyo, na magdudot kayo dyan, na mag-report, hindi nyo mapapatake down ang page. Pwera na lang kung ang gobyerno natin, halimbawa, nag-ask sila sa Google, pwede bang i-take down mo tong page na to, kasi ganito, kasi ganyan, grabing ano. Pero mahirap din yun, guys. Hindi rin, kasi iba po ang YouTube eh. Ang YouTube po kasi ay independent. Independent po ang YouTube. Hindi nila madidiktahan kahit sino. Yun po. Kaya, yan po mga kaibigan, simply test. Yes po, strict ang community guidelines ng YouTube pagdating dyan. Opo, pagdating sa mga drugs, at saka human trafficking. Yun lang ang pwede kang ma-take down. Pero kung ganito na nagsasalita ako, nagkukomentaryo, kahit na 1,000,000 pa kayo na mag-report sa akin ng mga DDS, hindi ho ako matatanggal ng YouTube. Yan ang katotohanan. No? Tingnan mo nga si Maharlika.
Mura ng mura sa Pangulo natin. Kung ano nung mga sinasabing masasama sa Pangulo natin. Kay F. Elisa, lahat na ng fake news, lahat na ng ka-fake newsan sinabi. Ang dami nagre-report dyan. Pero hindi natatanggal. Kasi po, sa YouTube, ang turing sa amin ng YouTube ay business partner. Kaya inaalagaan niya ang mga content creator kasi kami po ay mga business partner ng YouTube. Yun ang turing ng YouTube sa mga content creator na nakamonetize, na kumikita. Bakit? Ang laki ng kita nila sa amin eh. Ang laki ng kita ng YouTube sa amin. Lalo na taxes din ang laki. Yan ang dahilan kaya hindi basta-basta na tinatanggal ang isang content creator unless na lang na lumabag siya, nag-post siya tungkol sa activity about ganun at saka human trafficking. Yun talaga, matatanggal ka. So ngayon, alam niyo na mga DDS. Mga DDS, alam niyo na. Kaya sige lang, report kayo hanggang gusto nyo mag-report kayo na mag-report hanggang gusto nyo. Takot kasi kayo sa aming presidente sa 2028. Takot kayo sa presidente namin sa 2028. Nanginginig ang inyong mga tuhod. Diba? Yan ang totoo. Diba? Okay, so tuloy natin. Hindi pa tayo tapos. Yan. So ito na. Hindi umubra, no? Hindi umubra sa Kongreso ang pagpapatalsik kay PBBM dahil nga nandyan si Speaker Martin. No? Hindi umubra sa Kongreso din. Unang-una ang pagpapatalsik kay Speaker Martin dahil loyal ang mga kongresista sa ating good speaker. Diba? Napakaagang siniraan ni Sara Duterte si speaker. Pero ngayon, kitang-kita ng mga Pilipino na lahat pala ng sinabi ni Sara ay walang katotohanan. Diba? So, ito, the failed coup against speaker nang nagkaroon ng tangkang pagpapatalsik kay Speaker Martin, pero ito ay nabigo. Nabigo, no? So, bakit ba gusto nilang patalsikin si Speaker? Kasi, mahigpit kasi si Speaker. Yan ang totoo. Mahigpit si Speaker Martin, lalong-lalo na sa budget. No? From budget hearing to bombshell expose. Nagsimula lang sa simpleng budget deliberation pero lumabas ang mga red flags ng confidential funds, questionable spending at kawalan ng malinaw na sagot mula kay VP Sara. Dito lumakas ang loob ng Kongreso na busisiin pa ang iba pang issue. Ang gusto po kasi ni VP Sara Duterte at ng mga Duterte, baliwalain. Yun bang kahit makita sa deliberation, no, sa budget deliberation na may mga red flags, gusto nila baliwalain. Huwag nang inindihin, mag-proceed na, bigyan ng confidential fund si Sara. Lakihan ang kanyang budget, kahit na meron mga red flags. Yan ang gusto ni na Duterte. Diba? Nung hindi ibinigay sa kanila, siniraan na ng siniraan ang Kongreso. Anong sabi ni Duterte? Kaya daw niyang, tingnan mo ha, mga kaibigan, hahanapin ko yung video na yun. Maganda yung video na yun eh. Talagang, talagang makikita natin na karma talaga si Duterte. Kasi sabi niya ha, kayang-kaya daw niya na pabagsakin yung mga leader dyan sa Kongreso. Sabi pa niya ha, kung hindi ko man mapabagsak ang Congress dahil yan ay isang institusyon na matagal na, kayang-kaya daw niyang pabagsakin. No? Sabi niya, kayang-kaya kong pabagsakin
yung mga leader dyan. Sino bang leader doon? Di ba si Speaker Martin? Yan ang leader eh. So yun po, ang sinabi ni Duterte na kayang-kaya daw niyang pabagsakin si Speaker Martin. Pero anong nangyari? Siya ang bumagsak. Siya ang bumagsak at ngayon nandun na siya sa dahig. Nakakulong. Kawawa naman. Diba? Kawawa. Diba? So ito pa. Ito bukod doon, meron pa tayong Quadcom. The nightmare of DDS. Sa Quadcom na itinatag sa panahon ni Speaker Martin Romualdez na ungkat ang katotohanan tungkol sa crimes against humanity at EJK sa ilalim ng Duterte administration. Kasi di ba mga kaibigan, alam naman natin yung 30,000 na sinasabi nila, walang police report, hindi man lang inanuhan ng ebidensya ng mga kapulisan kasi kanya-kanyang takipan kasi nga involved sila Kaya nung nagkaroon ng Quadcom, dito naglabasan ngayon ang mga ebidensya at dito naglabasan ang mga testimonya ng mga dating kapulisan at dating mga opisyales at sila mismo namutawi sa kanilang bibig ang mga pag-amin, mga testimony tungkol sa mga tunay na nangyari sa panahon ni Digong. Yun ang dahilan mga kaibigan. Kaya ayaw nila kay Speaker. Takot sila kay Speaker Martin. Kasi si Speaker Martin ay matino na politician. At wala siyang pakialam kahit masagasaan ang sino. Basta maimbestigahan ang katotohanan. Takot sila mga kaibigan, no? Takot ang mga DDS, sa totoo lang, no? Inom muna ako ng chocolate, sandali Wait Mom Jo 19. Sabi ni Mom Jo 19, dami mo basher ng mga DDS ma'am. Ay, opo. Alam niyo ba, tuwing ako nagla-live, nakaabang yan sila at nambabash. Para namang maapektuhan ako. Itong tsura kong ito, itong ganda kong to, maapektuhan ako sa kanila. Never. Ay, alam po ninyo, sanay na po ako sa basher. No? Yan ang buhay. No? Buhay yan. Yan ang buhay ng mga pro-PBBM ng mga vloggers. No? Sanay na po ako sa mga DDS, ng mga basher. No? Chicken pig. Kulang pa nga yung pambabash nila Kulang pa yan. No? Para sa akin, kulang pa yan, no? Dagdagan nyo pa. Mang-bash pa kayo ng mang-bash. Dagdagan nyo pa. Yung bang, kahit pa paano, yung maaapektuhan ako, no? Dagdagan nyo. Wala chicken pin. No? Okay, tuloy na tayo. Ang nangyayari po, sila yung naiinis sa akin. Kita nyo. Sila yung nambabash. Pero sila yung nadidepress at nai-stress sa akin. Saan ka nakakita nun? Yung binabash mo, ikaw pa yung naiinis. Yan po sila mga DDS. Binabash nila ako, pero sila yung naiinis at nadidepress dahil sa akin. Ay, nako.
Ana, pinatataas nila ang rate mo, admin. Opo, exactly, no? So, ano pa? So, yan nga guys, no? Yang Quadcom na yan, ayaw na ayaw yan ng mga DDS. So, takot na takot sila dyan, no? So, kaya po gusto ng palitan si Speaker. Kasi, pag si Speaker na po ay nawala, no? Sa pagka-Speaker, wala na pong Quadcom. Hindi na iimbestigahan si Duterte, lalong-lalo na kung ang ilagay mo dyan sa speakership ay si Toby, na isang DDS din. DDS din yan eh, si Toby. Na, malapit siya kay PBBM, pero nakita natin na meron siyang pagkiling sa DDS. No? Pag iba po ang naging speaker, natitiyak ko wala ng Quadcom. Hindi na magkakaroon ng investigasyon sa mga patungkol sa mga katiwalian ng mga Duterte. Wala na yan. Wala ng investigasyon. Kaya po, ang gusto ng mga DDS, palitan, tanggalin si Speaker Martin. No, di ba? Yan po ang totoo. Yan. So, habang si Speaker Martin ang leader, merong Quadcom 2.0, no? Naghuhukay ng mas malalim na mga ebidensya para mabunyag ang mga anomalya sa krimen. Ba? So hanggang siya ang speaker, walang sikreto na maitatago. No? Okay, yan po mga kaibigan. Kaya po sila galit na galit kay Speaker Martin Romualdez. No? Yan po ang katotohanan. No? So, basa muna tayo dito. Basa muna tayo. Tanungin kita, may boboto ba sa Mindanao, yung idol mo? Oo naman. Ang dami kong kilala sa Mindanao. Taga Mindanao po ako eh. Taga-Mindanao po ako. Ang dami ko doon mga kakilala, mga kaibigan. No? Meron po kaming kaibigan ng mga vloggers ngayon na taga Davao City na ayaw nila sa Duterte. Dito sila sa Marcos. At kung darating daw ang panahon na si Sara Duterte ay tatakbo as president, at saka si Speaker ang kanilang iboboto. Ayaw nila ng kurakot. Ba? Tingnan nyo ha. Ang taas na ng trust ratings at saka performance ratings ni Speaker Martin ng House of the Representatives. Samantalang si VP Sara patuloy na bumabagsak. Diba? Kaya nga mga kaibigan takot na takot sila kay Speaker dahil alam nila na si Speaker Martin, sinasabi nila na wala daw bilang, si Speaker Martin daw ay mahina daw, wala daw bilang, wala daw nakakilala, kasi ganito ganyan. Pero kinatatakutan nila. Madalas nilang binabato, kanilang sinisiraan. Ginagawa nila ang lahat para bumagsak si Speaker Martin. Pero yung tao ay matatag at nakafocus sa kanyang trabaho. Na kahit ano ang paninira na ginawa sa kanya, hindi siya natinag, nagtatrabaho. At siya ay hindi gumaganti sa lahat ng mga paninira sa kanya. Samantalang yung isa, panay punta ng ibang bansa, nag-world tour, naninira sa gobyerno, ay tuwang-tuwa pa, kinikilig. Nagtanong daw yung driver ng taxi, nagtanong daw kung may asawa na daw siya. My God. Ay, anong klase? Habang tayo dito sa Pilipinas,
habang tayo sa Pilipinas, habang ang Pangulo natin nagkukumahog sa pagtulong sa mga nasalanta ng baha, ang Vice Presidente natin, kinikilig. May nagtanong daw, driver daw ng taxi or Grab, basta driver daw ng kanilang sinasakyan. Nagtanong daw sa kanya kung may asawa na siya. My God! Tuwang-tuwa siya. Kilig na kilig siya. Tapos pupunta ng ibang bansa, sisiraan yung tourism natin. Sisiraan ang Pilipinas, wala daw sa kalingkingan sa mga bansang pinuntahan niya. My God! Eh di lumayas ka na dito sa Pilipinas, huwag ka nang bumalik. Kung mas maganda naman pala yung mga pinuntahan mong bansa at wala sa kalingkingan ng Pilipinas, ba't nandito pa ka? Ba't nandito ka pa? Ay lumayas ka na dito. At huwag ka nang bumalik, hindi ka kailangan ng mga Pilipino. Sanay na kami na walang Vice Presidente dahil hindi naman namin nararamdaman ang iyong serbisyo. Sayang ang pasahod namin sa iyo. Sayang ang pinapasweldo namin sa iyo. Na kami ay nagbabayad ng buwis, ng taxes para pasweldohin ka, pero hindi ka naman nagtatrabaho. Sayang yung pinapasahod namin sa iyo, Sara. Real talk. Inom muna tayo. Hot chocolate. Okay, basa pa tayo. Basa tayo. Madam, ang lapad ng noo mo, pero walang laman. Talaga? Malapad ang noo ko, pero walang laman? Ganun ba? Eh di wow. Ay. Henry J. Martin. Rich. Mabuhay si Martin Romualdez. Mabuhay. Simply Tess. Salamat po sa panunood. Sabi naman itong isa na maka Duterte, adik po si Duterte. Sabi naman ni Josepina Goria, tama po kayo ma'am. Yes po, no? And Hilda Gamer, parang tanga si Sara. Achilles Akol, supporter ka ni Martin Romualdez. Opo, supporter ako ni Speaker Martin. Pilipinas, sana okay. Sana okay ka lang. Siyempre naman, okay po ako palagi. Sabi naman ni Dino Rado, sana may, hindi ko na yan babasahin, no? That's bad, bad, bad po yan, wag po ganyan. Masama ang mga bata, may mga bata, dapat po maging role model po kayo sa mga bata, no? Alam nyo kaya ayoko sa mga Duterte, kasi ang mga Duterte, bukod sa bastos, mahilig sa, kaya pati ang mga supporter, bastos din at mahilig sa, diba? Sabi naman ni Marlene Hayahay, congrats Mr. Speaker. Sabi naman ni Achilles Akol, adik si Sara. Sabi naman ni John Bravo, naku, sumisinghot daw si Duterte. Ikaw may sabi niya na, hindi ako Sabi naman ni Hilda Gamer, magjowa daw si Sara at saka si Cheese. Oh, Hilda Gamer, magjowa si Sara at saka si Cheese. Arlen Uy,
Ayaw nila ng katotohanan. Go ate, support ka po namin. Go, go, go. BBM forever. Thank you, Arlene Uwe. Simply Tess. Yes, sana Martin Romualdez for president, tapos PBBM for vice president. Nga po, ano? Correct. Tama, no? Jacob Nara, mga DDS, sabay-sabay natin purihin si Martin. Hermie Bustos, anong takot? Baka balatan pa niya yang kung makita sila ng mga, naku, ganun na naman. Ang hilig na talaga sa ganun, no? Bad, that's bad. Yan ang natutunan nyo sa mga Duterte. Kay Digong, puro ganun, no? Bad. Kaya kung boboto tayo ng presidente, piliin ang disente at huwag ang mga mamamatay tao. Ba? Okay. Henry J. Martin. Yan. Siya. Admin Rich. Entitled. Hindi naman. Grabe naman, no? Jacob Nara. O sabi ni Jacob Nara, purihin natin si Martin Romualdez. Grabe. Kung gusto mong purihin mo, no? Siya. Kapek. Oh, bad. Yan talaga ayoko sa mga DDS, no? Yan kasi. Sabi ko sa inyo, no? Kung kayo ay mag-idolize ng isang tao, piliin nyo ang tao na honorable. May paggalang sa kapwa, may respeto sa kapwa-tao, hindi bastos, at dapat disente, hindi nagmumura. Kita nyo, yung nagre-reflect, yung inyong idolo, kung anong ugali ng idolo nyo, nagre-reflect sa inyo. Pati kayo, bastos. Mabantot ang mga bunganga. Jacob Nara, purihin. And Norma Garcia, watching from Italy. Salamat po sa panonood. Sabi naman ni Francesca, walang may pake. Ha, dami mo sinasabi. Oh, ganun. Kaya pala nandito kayo, nanonood kayo sa akin kasi wala kayong pake. Ay, nako. Okay. Simply Test. Speaker Martin for President. Yan. Opo, President. Sino pa? Daming naka-hide na messages dito. Baka may... Pag meron po kayong mga sinasabi, no, na mga masasamang salita, hinahide po talaga yan. Hinahide ni YouTube. Ayaw po ni YouTube yan. Kaya kung gusto nyo mabasa ang inyong mga komento, mag-comment kayo ng maayos, no? Para mabasa. Kasi hinahide po yan talaga ni YouTube. Yan. Huh? Von Megan Van Damme, big check. Correct, no? Yan. So, mga kaibigan, 1:44, 1 hour and 44 minutes na tayo. Maraming pong salamat sa mga nanood ngayon, mga kaibigan, no? So, mag-wrap up muna tayo, no? Conclusion po natin. Kaya po takot na takot ang mga DDS, sina Sara, ang mga DDS, pinagtutulungan po nila na i-tarnish na ang reputasyon, no, ni Speaker, na sirain si Speaker Martin kasi nakita po nila na si Speaker Martin ay napakalakas, isang napakalakas na contender sa darating na presidential election sa 2028. At nakikita po nila na malaki po ang laban ni Speaker Martin Romualdez para maging presidente. Yan po ang dahilan kung bakit
takot na takot sila. No? At kanila pong sinisiraan si Speaker Martin. Takot na takot si Sara Duterte. Nanginginig ang kanyang laman sa takot kapag naiisip niya na si Speaker Martin ay mananalo sa 2028. Takot na takot si Sara Duterte. Yan ang totoo. Maraming salamat. Ito po muli si Admin Rich, komentarista, fight fake news, expose the truth. Bye-bye and God bless. Speaker Martin Romualdez for President 2028.